At so ayan, hi guys, welcome back ka channel natin at ito na nga po sa episode 165 para kay season 4 natin kay Kalbo. At wag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos sa pagpunta ni Garo dyan na kung nasan pa yung ibang mga heroes natin. At ito nga lahat sila nagulat at natakot nang makita itong si Garo. So now ang continuation niyan is ito naman na. So dito ganun pa rin, takot pa rin dyan yung mga heroes natin. At talaga yung pressure sa kanila talagang nangingibabaw na. At ito nga sabi ng mga heroes dito, nahalimaw ba talaga yung nasa harapan nila, habang ito sa kabilang banda itong si Tank Top Master nasa isip niya na si Garo ba yan? Ano yung nangyari sa kanya? Talagang naging halimaw na ba siya ng tuluyan? At ito nga ngayon habang nakatingin itong si Garo dyan sa mga heroes ay dito sa loob-loob ni Zombie Man, nararamdaman niya na talagang alanganin yung lagay nila pagdating dito kay Garo. At yung katawan niya na mismo yung nagsasabi sa kanya. At ito sa kabilang banda si Flashy ganun din, ang sama ng tingin niya dito kay Garo. Sabi niya nga dyan, kahit tumakbo sila, useless lang. Pero ito kita, kahit itong dalawang S-class na hero natin, talagang stress na pressure sa harapan ni Garo. At so ito nga ngayon habang nakatitig si Garo dun sa mga heroes natin ay yung iba sa kanila napapaupo na, halos papagapang na patalikod kasi nga lahat sila takot. At ito nga sa isip-isip ngayon ni Garo na ito na finally, nag-transform na ba siya sa simbolo na nagbibigay ng takot dyan sa mga heroes. At ito nga dadalhin niya raw sa despair itong mga heroes na to at siya ay isang absolute evil na. So yun, so naging ganap na yung pagiging absolute evil nga rito ni Garo. At ito talaga naman grabe, lahat ng mga heroes dito talagang takot, walang magawa laban nga dyan sa harapan ni Garo. At din ito nga ngayon biglang tingin si Garo dyan sa may taas at biglang hinga siya ng konti, sabi niya nga rito, salamat. So ito parang naiiyak pa rito yung itsura nga ni Garo. But then maya pa ay ito nga biglang lapit itong si Silverfang, gumagapang siya. Sabi niya nga dyan, teka lang Garo, ikaw ba yan Garo? Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon sagot si Garo, sabi niya nga dyan, aba old man, buhay ka pa pala. At ito nga ngayon salita si Silverfang, sabi niya nga dyan kay Garo, ano raw nangyari dyan kay Garo, bakit naging ganyan yung itsura niya? Akala daw ba ni Silverfang naging okay na bumalik na si Garo sa katinuan niya nung naglalaban silang dalawa, kasi naramdaman daw ni Silverfang yung response sa kanya ni Garo. At ito nga tuloy pa dito ni Silverfang, narinig niya na nagpasalamat sa kanya itong si Garo. So ngayon, bakit naging ganito si Garo? Ano nangyari? Halimaw daw ba yung may gawa sa kanya niyan? So ito ay una tingin-tingin lang. Ito si Garo hindi pa siya naimig, pero maya-maya bigla siya nagsalita. Sabi niya nga dyan na hindi ganun yung nangyari. At ito tuloy pa nga ni Garo na never naman siyang nawala sa kanyang sarili, lagi siyang nasa katinuan. At ito ngayon nagkaroon ng konting flashback sa pagitan ni Garo at saka nga ng divine being na to. So ito nga kunyari, siya si Silverfang at inaabot niya na nga rito itong kamay ni Garo, but then suddenly ay biglangan tinapit pa palayo ni Garo itong kamay rito ng divine being. So kaya nagulat siya. At ito ngayon tatawa-tawa si Garo, sabi niya nga dyan na hindi raw ganyan yung kanyang master, yung parang tipong kino-comfort siya. Wala raw ganun, di raw softy yung master niya. At eto nga ngayon, bigla nang nanginig dyan etong katawan ni Garo. At then after niyan is boom, grabe, dito sigaw na sigaw ito si Garo kasi nga bigla siyang nasaktan dito sa nangyari. So parang nagiging violent dito itong katawan ni Garo. But then ito nga salita na itong divine being na to, sabi niya nga dyan na oo, hindi raw tinanggap ni Garo itong inaalok sa kanya ng divine being na to. Hindi niya grinab ng buo yung kanyang kamay, pero ang tuloy niya nga rito na hinawakan naman, tinouch naman ni Garo kahit papano yung kanyang kamay, kaya sapat na nga raw yan. At ito nga labas na rito yung muka ng divine being na to. At eto ngayon si Garo talagang nabigla siya nung makita niya yung mukha, yung totoong itsura nung kausap niya. So ito dilat yung kanyang mata, naglalabasan pa yung mga ugat niyan. At eto nga ngayon biglang talon dali etong si Garo. So parang susugurin niya etong divine being. Sabi nga ni Garo dito na tama yung kanyang hinala, hindi yan yung master niya, halimaw etong nasa harapan niya. At eto ngayon tuloy nga ni Garo, nakakala raw siguro ng halimaw na to kapag nag-transform siya into kay Silverfang, magagawa niya ng manipulahin o loko-lokohin ito si Garo, pero nagkakamali siya dyan, malabo yun, sabi niya ganyan. At ito ngayon tanong ni Garo, ano raw ginawa sa kanya nung halimaw na to, kasi nga biglang nahirapan dyan biglang nasaktan physically itong si Garo. At then ito nga salita na itong divine being na to, so halimaw na lang yung tawag natin dyan. At ito nga nagbalik na siya sa kanyang tunay na itsura. At sabi niya nga dito kay Garo, nagagawin niya raw avatar niya o representative ayan si Garo. At now pagdating naman dun sa kapangyarihan o sa lakas
lakas na nakuha ni Garo, ay sa tingin naman daw ng halimaw na to, alam na ni Garo kung ano yung dapat gawin dyan. At ito, pagkasabi ng halimaw na to dyan sa kanyang mga salita, ay bigla naglaho na siya totally dyan sa harapan ni Garo. At then pagkatapos nga niya, na ito nga ngayon, biglang balik sa sakit, sa agony. Ito si Garo, grabe, sakit na sakit dyan. Ito si Garo, at sabi niya nga dyan, yung kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang buong katawan ay sobrang lakas, sobrang overwhelming na dahil nga dyan, halos mawala na siya ng malay. At then pagkatapos nga niyan, ay back to present na nga. At ito ngayon sabi ni Garo dyan kay Silverfang, na di ba dating araw ay tinuro sa kanya ni Silverfang na dapat pakiramdaman ni Garo yung flow ng energy at aralin yung flow ng energy at matutunan niya yung maging iisa sila ng flow ng energy. Dahil ayun nga raw yung pinaka-foundation at yung pinakalakas ng martial arts na tinuturo ni Silverfang dito kay Garo, which is yun na nga yung water flowing technique na tinuturo niya. Pero ito nga tuloy ni Garo habang nakatitig dyan kay Silverfang, pero ngayon nagawa niya na, talagang natutunan niya na maging iisa sila ng flow ng energy. Pero hindi lang sila naging iisa ng flow ng energy dahil etong si Garo daw, siya mismo na yung nagko-control sa flow ng energy. So kaya nga dahil dyan ay ang laking araw talaga ng utang na loob at saka ng pasasalamat ni Garo dito kay Silverfang. So kaya nga ito talaga ng dilat yung mga mata dito ni Silverfang kasi nga ang laki talaga ng inilakas nga ni Garo dyan ng pagbabago niya. At pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon tuloy pa ni Garo na nagtagumpay siya na itaboy o i-defy itong ang monster na to yung sa balak niya na gawing puppet itong si Garo. So kaya nga raw dahil dyan simula ngayon at ito nga biglang lakad na dyan, humakbang na itong si Garo at sabi na nga dyan na lahat ng gagawin niya ay dahil yan sa sarili niyang kagustuhan, sarili niyang will. So ibig sabihin walang sino man yung nagko-control sa kanya. So kaya nga ito talagang naalarma na itong sila Silverfang pati na yung sila Bob. At ito nga ngayon sabi ni Silverfang habang talagang alalang-alala siya na ano raw ba yung pinaplanong gawin ito ni Garo, anong balak niyang gawin. So ito ay napahinto dyan ng bahagya. Ito si Garo sabi maya-maya ay biglang naalala niya itong mga salitang sinabi sa kanya ni Tareyo na siya nga raw yung coolest hero para kay Tareyo. Pero biglang salita na itong si Garo, sabi niya nga dyan sa loob-loob niya na pasensya na para dyan kay Tareyo, pero ito na nga raw yung goodbye para sa kanilang dalawa. So yung sinagpapaalam na itong si Garo dyan kay Tareyo at then pagkatapos nga niyan is boom, tuloy na sa paglakad dito. Ito si Garo, grabe, sobrang lakas nga ng aura na pinapalabas ni Garo dyan. At ito nga yung mga heroes ngayon, grabe, parang nagiging slow motion yung galawan nila rito. So parang kahit gusto nilang tumakbo, hindi sila makatakbo dyan sa harapan ni Garo. At ito nga talagang takot at takot rito itong mga heroes. At ito nga sabi nga ni Garo, eto na, oras na para gumawa nga raw siya ng evil, ng masama. At then pagkatapos nga niya dito sa kabilang banda ay ito parang na-stun ito si Child Emperor kasi nga bigla naglumabas dyan yung dugo sa ilong niya, pati yun dun kay Waganma. So yun, so dugo bigla yung ilong ng dalawa na to. At pagkatapos nga niya pak, so dito biglang bumagsak na yung dalawang bata. At ito nga ngayon dali-dali takbo dyan ito si Seki nga at saka nga si Zombie Man papunta rito sa mga bata. So ito sabi nga ni Zombie Man habang hawak niya na ito si Child Emperor, ano raw nangyari? Bakit biglang bumagsak ito si Child Emperor? At ito nga ngayon paghawak ni Zombie Man din sa may ulo ni Child Emperor, nalalagas na yung buhok ni Child Emperor. At pagkatapos nga nito ay eto nga po, grabe, talagang kaalam mo napaka-sinister nito ni Garo, lakad-lakad lang yung ginagawa niya nga dyan. At ito nga ngayon si Silverfang talagang titig na titig lang din sa kanyang estudyante. At ito nga ngayon sabi ni Silverfang, nararamdaman niya na may something evil talaga dito sa loob-loob ni Garo. So kaya nga sabi niya rito, hindi talaga si Garo to. At ito nga ngayon biglang sabi ni Silverfang dyan kay Garo na tama yung kanyang hinala, may kumokontrol sa'yo Garo, sabi niyang ganyan. Pero ito nga biglang tayo na dito, dali-dali ito si Silverfang, sabi niya nga dyan, ibalik mo si Garo. At ito nga ngayon sagot na si Garo, sabi niya nga dyan, ang tigas daw talaga ng ulo nito ni Silverfang. Kakasabi nga lang doon ni Garo, diba, na free will niya yan, sarili niyang kagustuhan lahat ng ginagawa niya rito. But then maya ay may sumagot nga dito at sabi nga dyan na hindi, tama yung sinasabi ni Silverfang. At ito ngayon, tingin si Silverfang dun sa may likuran niya kung saan nang galing yung boses. At ito talaga ng dilat dyan, nagulat ito si Silverfang, talagang dilat na dilat yung kanyang mga mata. At ito nga ngayon biglang sabi ni Garo, teka, sino ka, sabi ng ganyan. At ito nga ngayon biglang labas na rito itong si Blast. So grabe, ang lupit ng pagpasok nga rito ng pagdating ni Blast. At then pagkatapos nga niyan isyan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 165 natin. At so ayan ay finally dumating na nga itong si Blast. So parang babanatan niya na, parang papatulan niya na
etong sigaro. Pero yun, bago tayo matapos, ay eto pala, Happy Hearts Day pala sa inyo guys in advance. So baka mamaya yung iba sa inyo may mga date na, no? Kasi Friday na Friday nights. Ayan. So enjoy lang at yan, mag-ingat lang kayo guys. So siguro kapag naglapag ako ngayon, baka late na siguro, mag-focus muna kayo sa mga lakad niyo, sa mga date niyo. Sige na naman, so lagi mag-ingat. God bless nila lahat at kita-kits tayo ulit.